Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Isang napakadramatik na araw sa korte para kay Hannah Freeman, isang dating guro ng ika-4 na baitang na nahatulan dahil sa paulit-ulit o na panghaharas sa kanyang dating kasintahan. Umabot ito sa 33 beses sa loob lamang ng 19 na araw. Pero kung tatawagin itong dramatic, kulang pa iyon para ilarawan ang nangyari. Sa araw na iyon, napagtanto ng anak ng isang hepe ng pulisya na hindi sapat ang koneksyon ng pamilya upang iligtas siya sa tunay na pananagutan. Nagsimula ang kasong nagdala kay Hannah sa korte sa isang desperadong tawag sa 911. Ngunit may mas nakakabahalang detalye pa rito. Si Hannah Freeman ay hindi lang basta guro. Siya ang anak ng hepe ng pulisya ng North Ridgeville at naniniwala siyang ang koneksyong iyon ang magsisilbing proteksyon niya laban sa anumang kaparusahan. Ito ang kwento kung paano nagsalubong ang pribilehiyo, labis na pagkahumaling at pakiramdam ng pagiging higit sa iba sa loob ng korte at ang nakakagulat na emosyonal na pagbagsak na sumunod ng tuluyan na siyang harapin ng realidad. Isang babaeng naniwalang hindi siya saklaw ng batas. Ibinabahagi ko ang kasong ito habang sinusuri ang masalimuot na sikolohiya sa likod ng mga babaeng sangkot sa ganitong mga pangyayari. Kung interesado ka sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Si Hannah Freeman ay 27 taong gulang, may master's degree at nagtatrabaho bilang guro ng ika-4 na baitang sa North Ridgeville, Ohio. Sa papel, tila perpekto siya, edukado, profesional at nagtatrabaho kasama ang mga bata. Ngunit may isang lihim na sandata si Hannah na matagal na niyang ginagamit, ang kanyang ama. Si Michael Freeman ay ang hepe ng pulisya ng North Ridgeville. Noong 2022, naaresto si Hannah dahil sa kaguluhan kaugnay ng reklamo sa ingay. Nang lapitan siya ng mga pulis, ang kanyang naging tugon ay nagbunyag ng kanyang pananaw. Ako ang anak ni Michael Freeman. Ipapakita ko ang ID ko. Ano ba ang problema? Iyon din ang sinabi niya sa ilang kapitbahay na hindi siya magkakaproblema dahil ang kanyang ama ay hepe ng pulisya. Hindi lang ito simpleng pribilehiyo. Ipinapakita nito na naniniwala siyang hindi para sa kanya ang mga patakaran. Ang insidenteng iyon noong 2022 ay dapat sana'y nagsilbing babala. Ngunit sa halip, lalo pa nitong pinagtibay ang paniniwala niya na poprotektahan siya ng kanyang mga koneksyon. Nang makilala niya ang magiging biktima niya noong unang bahagi ng 2024, ang mapanganib niyang pag-iisip ay lalo pang lumala at humantong sa mas seryosong sitwasyon. Nakilala ni Hannah si David, isang guro sa middle school sa Lee Burnson Middle School sa Westlake, Ohio. Pareho silang profesional sa larangan ng edukasyon at may malinis na reputasyon. Sa unang tingin, tila perpekto silang magkapareha. Ngunit pagsapit ng Abril 2024, napuno na si David. Tinapos na niya ang relasyon at malinaw niyang sinabi kay Hannah na tapos na ang lahat. Para sa kanya, panahon na para pareho silang magpatuloy sa kani-kanilang buhay. Ngunit iba ang naging kahulugan nito para kay Hannah Freeman. Ang sumunod na mga pangyayari ay tumagal ng ilang buwan, nagdulot ng matinding takot kay David, at kalaunan ay nagresulta sa pagkakaaresto kay Hannah. Habang iniisip ni David na tapos na ang lahat noong Abril, doon pa lamang nagsisimula si Hannah. Nagsimula siyang pumunta sa lugar ng trabaho ni David nang walang paalam. Nagpa-park sa loob ng school parking at nagmamasid. Ayon sa GPS tracking data ng pulisya, bumisita si Hannah sa paaralan ni David ng 33 beses sa loob ng 19 na magkakaibang araw sa loob ng 30 araw. Isipin mo yon. Minsan ay ilang beses pa sa isang araw. Hindi ito nagkataon lamang. Isa itong planado at paulit-ulit na pagmamasid. Ngunit hindi siya nakontento sa panunood lamang. Ayon sa testimonya ni David, sinusundan pa siya ni Hannah pauwi gabi-gabi.
Isipin mong may taong patuloy kang binabantayan sa loob ng ilang buwan. Ang dati mong karelasyon na paulit-ulit pumupunta sa iyong trabaho at sinusundan ka pa pauwi araw-araw. Noong Nobyembre 6, 2024, lalo pang lumala ang kanyang mga ginawa at umabot na sa paglabag sa batas. Plano sana niyang magpalipas ng gabi sa apartment ni David. Ngunit sinabihan siya nito na huwag nang pumunta dahil tapos na ang kanilang relasyon. Gayunpaman, dumating pa rin si Hannah at nadiskubre niyang may ibang babae roon. Dito na tuluyang sumiklab ang kanyang galit. Sa halip na umalis, pinasok niya ang kotse ni David na hindi nakalock at kinuha ang ilang mahahalagang gamit, 2 backpack na may laman na laptop, pitaka, susi ng sasakyan at mga iniresetang gamot. Hindi ito simpleng bugso ng damdamin. Mukhang pinag-isipan ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang mga bagay na araw-araw na kailangan ni David, na para bang pinipilit siyang makipag-ugnayan muli sa kanya. Matapos ang ilang buwang paulit-ulit na panghaharas, tuluyan nang humingi ng tulong si David noong 7 ng Nobyembre. Nang tanungin si David kung gaano na ito katagal nangyayari, ang sagot ni David ay nakakadurog. Marahil mga 1 buwan na. Ibig sabihin, 1 buong buwan ng araw-araw na panghaharas bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumawag sa pulis. Kinabukasan, muling nagpakita si Hannah sa paaralan ni David. Muli siyang tumawag sa 911. Sa pagkakataong ito, agad rumisponde ang pulisya at natagpuan nila mismo ang inilalarawan ni David. Si Hannah, nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, tahimik na nagmamasid at naghihintay. Sa body camera footage, makikita ang paraan ng pag-iisip ni Hannah nang siya ay harapin ng mga pulis. Nang tanungin tungkol sa pagpasok niya sa sasakyan ni David, sinabi niyang magkasama raw silang lumabas para kumain. Para bang isang normal at pinagkasundo ang pangyayari ang nangyari. Walang gulat, walang pagtanggi. Parang simpleng pag-iwas lamang sa isyu. Sa buong proseso ng kanyang pagkakaaresto, hindi siya nagpakita ng tunay na pagsisisi o pagkabigla. Hindi ito isang taong nagkamali lamang. Ito ay isang taong nahuli. Habang inaaresto si Hannah sa labas, ibinahagi ni David sa mga pulis ang buong lawak ng kanyang naranasan. Parang wala lang sa kanya. Kahapon lang, sinundan niya ako hanggang sa apartment ko. Kinuha niya ang mga gamit ko sa kotse, ang mga gamot na kailangan ko, ang susi ng sasakyan ko na nakuha ko papabalik mula sa kanya, isang laptop, at ang pitaka ko. At gumamit siya ng isa sa mga credit card ko. Dito na ibinunyag ni David ang mas malalim pang paglabag. Alam niya ang ilan sa mga password ko. Pinakialaman niya ang mga account ko. Gumamit si Hannah ng impormasyong nakuha niya upang makapasok sa mga personal na account ni David. Ang mga ginastos sa credit card ay mula sa Amazon. Ibig sabihin, namimili siya gamit ang perang hindi kanya, habang patuloy pa rin ang kanyang panghaharas. Sa simula, naharap si Hannah sa 5 mabibigat na kaso. Panghaharas, pagpasok ng walang pahintulot, 2 bilang ng matinding pagkuha ng hindi kanya, panlilin lang gamit ang identidad ng iba, at pagkuha ng gamot na hindi kanya. Hindi ito mga simpleng kaso. May kaakibat itong posibilidad ng mahabang pagkakakulong. Ngunit pagsapit ng Hunyo 2025, may isang nakakagulat na pangyayari. Ang 5 mabibigat na kaso ay naging 3 mas magagaan na paglabag na lamang. Kaguluhan sa publiko, paghadlang sa opisyal na tungkulin, at pag-iingat ng mga kagamitang may kaugnayan sa paglabag sa batas. Paano nagagawang maibaba ang mabibigat na kaso kahit napakarami ng ebidensya laban sa isang tao? Ang sagot, kombinasyon ng pribilehyo, estratehiya sa legal na depensa, at isang sistema na minsan ay mas nakikita ang mga babaeng sangkot bilang nangangailangan ng tulong kaysa parusa. Ang abogado ni Hannah, si Michael Kinlin, ay gumamit ng maingat na paraan upang paliitin ang bigat ng mga paratang.
Ayon sa kanya, hindi raw natapos ang relasyon noong Abril, kundi nagpatuloy hanggang Nobyembre 6, ang araw ng insidente ng pagkuha ng mga gamit. Pinakakapansin-pansin sa kanyang pahayag, sinabi pa niyang inimbitahan daw si Hana sa paaralan ni David ng 33 beses upang tumulong sa gawain sa klase. Isang guro sa middle school na nangangailangan ng tulong sa klase ng 33 beses sa loob ng 19 na araw mula sa isang guro sa elementarya. Ipinaliwanag din ng depensa na ang pagkuha sa bag ay sandali lamang. Umabot daw ng mga 3 minuto matapos makita ni Hana ang ibang babae. Ngunit ayon sa ebidensya, hindi ito simpleng pangyayari lamang. Ipinakita nito ang sunod-sunod na pagkuha ng mahahalagang gamit tulad ng laptop, pitaka, susi at mga gamot. Sa araw ng hatulan, nagbigay si Hana ng pahayag na tila pinaghandaan na. Habang nagbabasa mula sa kanyang notes, sinabi niya, "Ikinagagalit ko ang nangyari. Kumilos ako batay sa emosyon at pinagsisisihan ko ang desisyong ginawa ko noong gabing iyon. Gagawin ko ang mga kinakailangang hakbang upang makapagpatuloy at hindi na ninyo ako muling makikita rito." Mapapansin ang kanyang paggamit ng mga salita noong gabing iyon na para bang ang ilang buwang panghaharas ay isang gabing pagkakamali lamang. Ang kanyang pahayag ay maikli, pangkalahatan at kulang sa tunay na pagsisisi o pagkilala sa naranasan ni David. Ayon sa ilang eksperto sa batas, ang ganitong pahayag ay tila pormalidad lamang, parang may checklist na kailangang kumpletuhin, na umaasang agad na mapapatawad. Narinig na ng hukom na si Judge David Tatia ang lahat, at pagkatapos, ibinaba ang hatol. "Ipapailalim kita sa 18 buwan ng community control. Ipinag-uutos na wala kang anumang pakikipag-ugnayan kay Mr. Mackenzie, ang biktima sa kasong ito, bilang bahagi ng mga kondisyon. Kakailanganin mong magsuot ng GPS device sa unang 70 araw. Ikaw ay mananatili sa house arrest na may pahintulot lamang para sa trabaho. Inaatasan ka ring sumailalim sa counseling para sa kalusugang pangkaisipan. At magsisilbi ka ng unang 7 araw ng probasyon sa kulungan ng county." Ipinag-uutos ang agarang pagpapatupad nito. Agad at nakakagulat ang naging reaksyon ni Hana. Malakas na pag-iyak at pagsigaw habang tuluyang humarap sa realidad, ang isang taong umasa na poprotektahan siya ng kanyang pribilehiyo habang buhay. Agad namang kumilos ang kanyang abogado upang subukang ayusin ang sitwasyon. Nang sabihin ng abogado na hindi sila sang-ayon sa paraan ng pagtingin ng hukuman sa mga ebidensya, nagbigay ng matinding tugon si Judge Matya. 6 na buwan na ang nakalipas. May ginawa ba kayong paraan upang makipag-usap sa akin sa loob ng huling 6 na buwan tungkol sa posibleng hatol sa inyong kliyente? Tinatanong ko kayo, sinubukan ba ninyong alamin kung ano ang magiging hatol ko matapos ninyong makipagkasundo sa plea deal sa estado ng Ohio? Kung hindi, ang kakulangan sa paghahanda ninyo ay hindi ko problema. Sa huli, inihatid si Hana Freeman sa kulungan habang umiiyak at sumisigaw, isang tunog ng isang taong ngayon lamang naranasan ang tunay na pananagutan. Ayon sa criminal defense attorney na si Diane Manashi, malinaw ang pagkukulang. Hindi ginawa ng abogado ang karaniwang ginagawa namin. Bago pumasok sa korte, sinisigurado naming nakakausap ang hukom at nauunawaan ang posibleng magiging desisyon. Ngunit ang pagkukulang ng abogado ay bahagi lamang ng mas malaking larawan. Matagal na naprotektahan si Hana ng iba't ibang uri ng pribilehiyo. Ang posisyon ng kanyang ama sa pulisya, ang kanyang propesyon bilang guro, at ang pananaw ng lipunan na mas hindi mapanganib ang mga babaeng sangkot sa ganitong kaso. Ipinapakita ng kasong ito kung paano maaaring maantala ang pananagutan dahil sa pribilehiyo hanggang sa maging napakalakas na ng ebidensya at tumanggi na ang hukom na palampasin ito. Ang kilos ni Hana Freeman ay tumutugma sa tinatawag na entitled stalker.
Isang taong naniniwalang pag-aari niya ang kanyang target, kahit labag na ito sa kagustuhan ng biktima. Ang palusot na tumutulong sa gawain sa klase ay isang halimbawa ng pagbabaluktot ng katotohanan. Ginagawang tila mabuting intensyon ang isang maling gawain. Sa kanyang pananaw, hindi siya nanghaharas. Tumutulong lamang siya. Ang paglala ng kanyang mga ginawa, kabilang ang pagkuha ng mga gamit, ay nagpapakita ng matinding reaksyon sa pagtanggi. Nang hindi na gumana ang emosyonal na paraan, lumipat siya sa mga gawaing naglalayong pilitin ang pakikipag-ugnayan. Ang sistematikong paraan ng kanyang kilos ay nagpapakita ng planadong pag-iisip, hindi simpleng bugso ng damdamin. At ang kanyang matinding emosyonal na reaksyon nang siya ay hatulan ay nagpapakita na tunay niyang pinaniwalaan na poprotektahan siya ng kanyang pribilehiyo nang walang hanggan. Ang isang buwang pag-aantala ni David bago tumawag sa pulis ay nagpapakita ng mga hamong kinakaharap ng mga lalaking biktima, lalo na kapag ang sangkot ay isang dating kasintahan. May stigma kasi na tila dapat kaya nilang harapin ito ng mag-isa, lalo na para sa isang lalaking guro. Sa mga komento mula sa viral na video, maraming nakaunawa. Kadalasan, hindi agad tumatawag ng pulis ang mga lalaki sa ganitong sitwasyon dahil natatakot silang pagtawanan. Ang katotohanang tumawag si David sa 911 ay nagpapakita na umabot na siya sa sukdulan. Ang kasong ito ay nagbukas ng mahahalagang usapan tungkol sa kung paano tinitingnan ng lipunan ang karahasan sa relasyon kapag baliktad ang karaniwang inaasahang papel ng kasarian. Nagsilbi si Hannah ng 7 araw sa kulungan, ngunit ang mga epekto ng kanyang ginawa ay hindi doon nagtapos. Tuluyan niyang nawala ang kanyang karera bilang guro at haharap siya sa 18 buwang pagsubaybay gamit ang GPS, house arrest at obligadong counseling para sa kalusugang pangkaisipan. Ang kanyang abogado ay nakaranas din ng pinsala sa reputasyon dahil sa naging paghawak niya sa kaso sa korte. Samantala, si David ay nagkaroon ng legal na proteksyon sa pamamagitan ng no contact order at GPS monitoring. Ang kasong ito ay nagbunsod ng mga diskusyon tungkol sa pribilehiyo, pagkilala sa mga lalaking biktima at pananagutan ng mga institusyon kapag may sangkot na kapamilya sa autoridad. Ipinapakita ng kaso ni Hannah Freeman ang parehong pagkukulang at tagumpay ng sistema. Pagkukulang sa pagpigil sa paglala ng sitwasyon, ngunit tagumpay sa huling pananagutan. Makikita rin dito ang interes ng publiko sa mga kwentong nagpapakita na kahit gaano kalakas ang pribilehiyo, may hangganan ito at mananaig pa rin ang hustisya. Ngunit kasabay nito, inilalantad din kung ilang pagkakataon ang nasayang bago tuluyang nagkaroon ng kaparusahan. Dahil sa pag-viral ng kasong ito, nabigyang pansin ang mga isyong madalas hindi na pag-uusapan, tulad ng mga lalaking biktima, mga babaeng sangkot sa ganitong mga kaso, at ang impluwensya ng pribilehiyo sa sistema. Pumasok si Hannah Freeman sa korte na umaasang mapoprotektahan siya ng kanyang pribilehiyo. Ngunit lumabas siyang nakaposas, dala ang bagong pagkaunawa na may kapalitang bawat kilos. Para naman kay David, ang kasong ito ay nagsilbing patunay na totoo ang kanyang mga takot at ang kanyang lakas ng loob na magsalita ay maaaring nagligtas pa sa kanya sa mas malalang sitwasyon. Ang pinakamahalagang aral dito, ang maagang pagkilala sa ganitong uri ng mapilit at mapang-angking pag-uugali at ang agarang pagtugon dito ay maaaring makapigil sa paglala nito tungo sa mas mabibigat na paglabag. Mga sitwasyong nagdudulot ng matinding takot sa biktima at sumisira ng buhay. Sa kasalukuyan, nagsisilbi si Hannah ng kanyang parusa sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng korte. Kung tunay ba niyang nauunawaan ang kanyang nagawa o kung nauunawaan lamang niya na siya ay nahuli, iyan ay nananatiling hindi patiyak. Ito ang kwento kung paano nagsalubong ang pribilehiyo, labis na pagkahumaling
at pakiramdam ng pagiging higit sa iba sa loob ng korte. At ang nakakagulat na emosyonal na pagbagsak na sumunod nang tuluyang harapin ng realidad ang isang babaeng naniwalang hindi siya saklaw ng batas. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.